So hello guys, no? Stock review ulit tayo, July 14. So ito yung ating mga re-reviewin, si ating PSCI Index. So si PHA, EMP, SCC, FB, CNPF, GMA7, Converge, ICT, at si ASEN. So silipin natin ating index kung anong nangyari. So si PSCI, nag-close tayo ng green. Nag-close tayo sa 6,835.41 level or 40.28 points or 0.59%. So ating value turnover 4.3 plus 200,000 million, 4.5 billion, maliit pa rin. So ating advances 70, declines 117. So marami ating declines. So ating mga sector, ang di lang nag-gain si property at si services, the rest nag-gain. Then si holdings ang may pinakamalaking gain ngayong araw, 1.13%. Silipin natin ang ating net foreign buying and selling. So nagkaroon tayo ng net foreign selling, negative 170.11 million. So hindi ganong kalakihan. Good yan. So nahinto na ba yung pagbebenta o paglabas ng ating mga foreigners? So mag-chart tayo kay PSEI. So yun na ba yung ating pinaka bottom area or support? So nabuhol yung ating support. So check tayo ng mga EMA muna. So 200, medyo malapit na. 100. Ayun, si EMA 50 ang ating support. EMA 50. Then the rest ng ating EMA is resistance na. Ating Ichimoku. So papalapit na siya sa Ichimoku natin. Kasi kapag nakakapak ng Ichimoku, nagkakaroon tayo ng consolidation. So malapit na si Ichimoku. Then si Bollinger Bands, may pababang ibig sabihin baka may tendency pa siyang bumaba dahil yung kailang volatility na Bollinger is pababa at sa may taas is flat. Basta yung candle kapag nasa baba siya ng Bollinger, ibig sabihin yung volatility pababa. So ating MACD, ayun, no, meron pa ring selling pressure. So medyo mas mataas yung ngayon ng kakaunti. So wala pa tayong nakikita na signs of crossover, wala pang sign. So malakas pa rin yung mga nagbebenta. So yung ating RSI, so may parang short bounce tayo dito. Pero yung kanyang bias pa rin is downward pa rin. Then sa ating RSI, ang titin natin mga support dito. Ayan. Basta sa area na yan, maaari tayong bumagsak sa area na yan dahil maraming trades yung nangyari. Overall naman si PSCI mukhang nagsusupport naman yung ating 7 to 6.8 area. So basta dyan lang magko-consolidate yung ating mga candle, good pa tayo. Konso muna kasi kaya siguro bumaba yung ating market kasi yung banda dito ang nakakita ng mga analysts is positive yung ating recovery. Then yung dito yung lumabas yung inflation, tapos yung mga mga bad news. So ngayon ang nakikita nila yung ating economic recovery into positive, into negative na. so napipigilan tayo pa rin na umakyat dahil sa mga bad news nga, pati dahil din sa COVID. So we expect sa index natin dahil malapit na rin yung ghost month, consolidation tayo. Basta mag-hold dyan 6.8 area. Kung hindi, abang tayo sa dito sa bandang 6.6 area.
Kasi medyo matibay na yung 6.8 eh. Ito, may base tayo dito. Tapos dalawang beses nag-bounce. Tapos dito nang bumaba siya ng 6.8, nagtumaas. So, siguro 6.8 talaga yung ating support. Sana mag-hold dyan. Ayan, ayun si PSCI. Ating first stock, si PHA. So, kanina may nakita ko sa Instagram na tweet from Marvin De La Cruz. Ayun. So, dahil nagkaroon tayo ng doon sa PHA, yung sa SquidPay, parang hilalabas na yung app. Kasi may nakita tayong mga screenshot na parang Gcash na format ng SquidPay. So siguro baka dahil doon nagkaroon ng optimism kahit papano. Kasi kung titingnan natin si PHA, sa downward trend pa rin si PHA eh. Ayan kasi yung mga nakaraan, hinihintay ng karamihan yung banking license nito, pati yung app sobrang nainip siguro yung mga investor, nag-take profit muna, kaya nagkaroon tayo ng triple top dito eh. Ayan halos hindi siya nag-breakout, tapos hindi siya na-sustain. So yun. So kung ito na ba yung kung di na ba to speculation, so check natin yung mga EMA natin. So yung ating EMA, so after natin bumaba, naging resistance na yung ating EMA 50 and EMA 100. Ayan. So i-break ba yan? Dahil continue pa rin ating downward movement Ayan. Check natin yung ibang indicators. Ichimoku, ayun. So sa Ichimoku, nakita naman natin nung pumasok siya ng Ichimoku Cloud, ayan dito pa lang nahihirapan na siyang lumabas. Then yung mga candles napunta sa may ilalim ng cloud, mas nahihirapan siya lalong magkaroon ng i-break yung cloud. So ngayon ba, dahil medyo maliit na lang yung cloud, so may momentum na ba ulit tayong umakyat? Possible kung maganda yung magiging kalabasan dahil siguro may banking license siguro si PHA, kaya siguro mayroon tayong nakikita na screenshot ng app ni PHA siguro. Baka nga siguro next week, basta kailangan itong i-retest tong EMA 100 tsaka 50 tulad nito. Kailangan ulit i-retest para masabi natin na i-break yung yung kanyang downtrend channel. Dahil medyo matibay na yung support sa sa EMA 200 nung bumaba siya dito, the next day nag-bounce. So ayan, bumaba ulit siya, pero hindi na siya talaga bumaba sa EMA 200. So ay na yung base. So let's see for coming days kung anong mangyari dito. So MACD tayo. Ayan. So may onting paghihina, dapat maka-crossover na, pero dahil sa balita, so nagkaroon tayo ng spike sa buying pressure. Ayan. Ating RSI, hindi pa siya overbought. So kailangan natin i-break tong area na to. So niretest na pala. Niretest na. Anong RSI na abangan natin dito. Then in overall, abang-abang tayo kay PHA kung magbe-break nga yung kanyang downward bias dito, kung i-break ba o kung gagawa ba ulit ng small run tulad nito, small run, then balik ulit sa downward bias. So possible na i-test ulit yung EMA 100, tapos pwedeng bumaba pa, or pwede siyang lumabas ng cloud at ma-break yung downward bias. So yan si PHA natin So ating next stock, si EMP. Ayun, si EMP matib. So nagkaroon siya ng base sa taas. So ibig sabihin kahit bumabagsak yung index, hindi siya ganung naapektuhan.
Check tayo ng ating EMA, ang ating support. So EMA 13 siya nagba-bounce. Ayan, nakita naman natin. So the rest ng support is the rest ng EMA is support. Then ating Ichimoku malayo. So si Bollinger Bands medyo flat. So hihintay ni Bollinger siguro na malagpasan yung ano niya, so magkaroon ng candle sa above ng Bollinger bago ulit siya magkaroon ng volatility. Then si PSAR natin may sign pa rin ng, so yung uptrend niya medyo short term pa kasi hindi pa tumataas yung candle so nagkaroon na siya ng short term na bearish pero na break. Then consolidation siguro muna ito. So lagi nire-retest tong high niya, no? So nire-retest dito. Ito, nire-retest. So matibay-tibay yung kanyang support. Check natin yung ating MACD. So sa MACD niya, nagpapahinga lang ng konti dahil hindi ganong kalakasan yung selling. Ibig sabihin may buying pa rin to kahit kapag binebentahan may bumibili, kumbaga hindi siya nahuhulog sa kanyang presyo na saan ba to, 12 peso area. So nagsusustain yung doon. Basta yung sana natin MACD pwede siyang mag crossover anytime dahil hindi naman ganun kalakas yung selling. So good sign niya, no? So hindi siya humihina lang siya saglit, pati hindi mo ramdam yung paghihina niya. So sa kanyang RSI hindi pa tayo overbought. So ang next area natin na abangan ito. Ayan. So overbought area niya malayo pa. So para sa akin chance pa rin basta this area. Ito linyahan lang natin. Basta nag-hold yung area na yan, dyan yung best buy, best support area, and dyan yung best area to buy or accumulate. So we expect ulit lagi na magkakaroon to ng consolidation hanggat hindi pa nagkakaroon yung market natin ng optimism. Check natin kung kaya itong i-swing. So sa swing, so kung kaya niyang makapag-swing ng 6%, ayan. Kung babalik ulit siya sa bottom, sa sa 12 peso area na support, good. Pagkabili nyo dyan, antay lang kayo ng kahit mga 5%, yun, sell na. Kung sa tingin nyo, yung market hindi pa magkakaroon ng optimism, yun, then sell. So ayun si EMP, no? Ating next stock si SCC. Yan. So yung ganun din si SCC, parang si EMP din, no? Kahit nahuhulog yung market, kahit nagko-correct siya, hindi ganun kalalim yung correction, gumagawa lang siya ng base. So ating EMA lahat ulit, support. Ichimoku malayo. Bollinger may volatility pa din. Then si ating PSAR may sign pa rin for uptrend. So yung ating MACD, so nagkaroon tayo ng pantay. So ibig sabihin medyo napipigilan yung paghihina. So yung ating hindi pa nagko-cross, so positive pa rin tayo sa ating MACD. So yung ating RSI naglalaro pa rin sa overbought area. So ang aabang natin sa RSI, itong area na to. Ayan. So yun, ang steep pa rin ang kanyang uptrend sa RSI. Ayun, no? Kitang-kita yung uptrend. So lagi kong sinasabi, kung lagi so kapag buy on support kayo, lagi kayong mag-accumulate sa base, sa pinakailalim dyan kayo bumili. Then
laging kung sa tingin nyo hindi mabibreak yung resistance, sell kayo. Or sa mga breakout traders, kapag nakita nyo na niretest ulit yung previous high, pwede kayong mag-buy dito kung sakaling breakout play yung laruan nyo. Kung breakout play, ang next target price nyo dito na sa taas. So malayo ang ating mga EMA, madaming support. So abang tayo ngayong week kung anong magiging gagawin niya, kung after ng i-retest ito neto, kung babalikan ba ulit yung base at magko-consolidation or i-break to kung magkakaroon tayo ng breakout. So ayan si SEC, no, medyo maganda pa rin to si SEC dahil despite nang nasa ating market hindi pa rin siya ganung bumabagsak yung presyo. Ating next stock si FB. So si FB ganun din, no, conso at high si FB. So parang si ano rin to, si EMP rin. Check tayo ng EMA. So lahat ng ating EMA support, Ichimoku malayo, Bollinger Bands, may volatility pa rin ang umakyat to. Ating PSAR, may sign pa rin of uptrend. Pero ngayong week kung decide tayo kung magkakaroon tayo ng bagong kung i-break ba tayo, kung i-break kasi malapit na yung sign ng PSAR eh. Kasi kapag nag-stay yung price dito, yung PSAR natin, yung reversal sign natin is magiging bearish na. Kung magkakaroon tayo, baka magkaroon tayo ng short term na bearish kung mag-i-stay yung candle sa area na yan. Then check tayo sa MACD. Yung MACD, magkakaroon ba ulit tayo ng momentum o magkakaroon tayo ng o pag flat, kumbaga hindi siya hihina tapos din hahanap ng tempo para mag-breakout ulit. Then sa ating RSI, ayun, down channel yung ating hint natin kung magkakaroon tayo ng ng retest sa mga area na yan, kung magkakaroon ulit tayo ng overbought area na retest. Ayan, kung dyan ba maglalaro yung yung ating RSI. Pero kung titignan mo ng mga scene chart niya, ni FB, makikita mo naman steep pa rin uptrend niya, may trend line. So ang pinaka trend na inaano niya is yung EMA 9. Ayun, kitang-kita naman natin dahil kapag bumababa siya dun sa EMA 9, nagbabounce, binabuy upan siya. Maraming bumibili kapag nagkano sa EMA 9. Ayun, ilang beses lang touch ng EMA 9? Isa, dalawa, tatlo, apat. So apat na beses na touch ng EMA 9. So yun yung pinakamatibay nating support. So ayun si FB natin, solid pa rin. Kung breakout kayo, so kung breakout player kayo, kung pwede naman itong enteran dito bukas kung saan siya mag-o-open. Enter kayo kung saan siya mag-o-open, then abang kayo kung kukonso or breakout. Ayun si FB. So para sa akin na breakout tsaka base na trader, kung okay na okay sa akin to. Next stock natin si CNPF. Ayun si CNPF. So ating mga EMA support lahat nasa ilalim. Ichimoku malayo, Bollinger, ayun, may volatility na umakyat dahil yung kanyang candle is packet ng packet. So yung volatility din is malakas pa rin yung volatility. Ating PSAR, yun, malayo pa yung masayang pa for uptrend, may uptrend movement pa. So kahapon ang nangyari, niritas itong high na to, niritas niya dahil may weak, ibig sabihin na may resistance. Ito ang resistance natin, ito. So ngayon ang ginawa niya is finil na yung weak. So
hintay tayo kung i-break pa ulit yan. Check tayo ng MACD natin. Ayun, may momentum siya paakyat dahil may strength na, oh. Mas malakas yung buying volume ngayon, yung buying pressure. So yung ating RSI ganun din, may itong kanyang mga resistance na break na. So abang tayo dito sa area na yan, dito. So good naman to kasi RSI pa lang 64. Hanap tayo ng next resistance na ito. Resistance. Teka, all time high ba to? Ayun, so wala tayong makikitang resistance dahil ito ay all time high play. So all time high play, kung trend follower kayo, kung gusto nyo sundan yung trend, kung mag-open bukas dito, kung ganyan is lagi kayong bibili sa trend line, or basta kapag yung conviction nyo is maganda pa rin yung magiging trend line nito, kung magpaparabolic siya, kung bumili na kayo sa era na yan dyan. So himalish na lang yung inyong cut loss kung trend based trend based na trader kayo, dahil ito ay pa all time high na. Kung ulit baka nagkakamali tayo. Ayan, so all time high nga. Tsaka yung isa pang naroon sa all time high, habang umaakyat, hahanap lang kayo ng correction, small correction, doon kayo umenter. Then kapag umaakyat, ganun din, sa follow the trend lang ang gagawin nyo pagka all time high plays. So yan si CNPF, no? Solid. At yung next stock si GMA7. Si GMA mukhang magdadrive to, ah. Ayan. So nirelitas na yung ating area. Itong support area natin na dinadrawing pa nung nakaraan pa. Sabi nga natin, baka mahulog to dito sa area na yan. Baka lang itong so itong area kailangan to i-retest kung susustain. Ayan, ito yung ating mga area na support, kung masusustain ba yan. So yung ating mga EMA nabutas na. So ang ating next na aabangan na EMA is EMA 50. Siguro bago ma-reach yung EMA 50 kailangan mo na umakyat dito bago siguro na unti-unting bumagsak, or pwede rin bumagsak agad sa EMA 50. Kasi nung alam ko nung nakaraan, nag-disclose na yung GMA7 na nagbenta yung kanyang chairman sa bandang 13 pesos ata. Basta yun, nagbenta din chairman. So isang signal yon para makagawa kayo ng desisyon na kung mag-hold pa ba kayo. Kasi kung nakabili ako na ito tapos may disclosure na nagbenta yung chairman, kahit ako magte-take profit na, dahil siguro inisip pa ng chairman maaga pa dahil wala pang election. So kumuha nag-take profit muna siya. So ayun yung ating MACD na may weakness pa rin, ilang araw na. Ayan, weakness. Ito rin, so wala pang signs of reversal. So baka kung makakita pa tayo ng isang red candle na mahaba, as baka tayo bumalik sa bandang 8 peso to 9 peso area dito sa area na yan. Baka dyan tayo ibagsak. So ating RSI ganun din, medyo pabulusok, pababa pa din. Doon may nag-attempt ng bounce pero wala. Abang-abang tayo ng entry dito sa RSI 20 something. Ayun, nag-oversold pala siya, so maybe kung swerte kayo, abang kayo sa oversold. Doon ang magandang bilihan sa oversold area. So basta kay Gmail, kung mabutas to, nag-support itong small base, which is yung malapit sa EMA 50. Ayan, kung ma-break yung dalawang yan, ako, cut loss na kayo.
Yung mga nandito mag take profit na kayo kasi sayang din ilang percent din to. Yun, halos 35%. Ay, wait lang, medyo wala pa sa ating ayan, halos 28% dito. Tsaka yung mga nakabili dito, cut loss na kayo. So hindi to advice. So kung nasa inyo pa rin kung susundin niyo yung payo ko. Basta ako, kung ako yung nakabili dito, cut loss na ako. Kasi hindi siya nag-consolidate pati malakas na yun medyo lumalakas downward bias niya So yun si GMA, no, medyo bearish tayo kay GMA. Dahil ba siguro kung napaglabas sila ng fake news dun sa na balita. So yun si GMA 7. Ating next stock si Converge. Yan. Ayun si Converge. Ganda ng galaw. So check muna natin yung EMA. EMA natin lahat, support. Ichimoku natin malayo. Bollinger. So pataas yung Bollinger niya, yung expandang Bollinger. So ibig sabihin ang volatility niya mataas yung chance ng umakyat pa. Then yung ating PSAR malayo, may sign pa rin uptrend. So solid yung volume. Kurun din sa MACD, may momentum din sa MACD. Then sa RSI, check natin yung RSI. So nabalik na tong area na to. So abang-abang tayo mag-oversold area ulit dito. Yan yung target natin sa RSI. So ang ginawa niya, nag-break, parang fake out dahil may week na mahaba. So nilitas itong candle na mahabang to, nilitas to. Then kahapon pati yung ngayon, finifeel na niya yung week nung nakaraang finifeel na tong week na to. So kay Converge, ang nakikita kong play based on indicators, may momentum yung kanyang MACD, pero putol-putol siguro ang inaasa kong gawin ni Converge, itong week i-fill, then gumawa ng bagong channel, or pwede niyang i-fill yung week tapos candle na malaki, then gagawa ulit siya ng panibagong channel na wedge. Ayun si Converge, no? Ayun, no? Kasi kitang-kita naman natin kapag nag-breakout siya binabalikan niya yung trend line na support. So mostly ang binabalikan niya nung itong una is si EMA 50. So ngayon ang support niya sa kanyang bagong trading channel si EMA 100 naman. So yun ang ko kay Converge. Basta kung bibili ko yung Converge, laki yung bibili sa latest area bago mag-breakout or sa base. So kung nakikita niyo yung future na pattern ni Converge na magkakaroon siya ng breakout ng mahabang candle, then conso, ayun. So overall maganda naman si Converge, dahil patuloy siya nagkakaroon ng kanyang dami ng kanyang mga subscriber. Ngayon, ayun si Converge. Ating next stock si ICT. So ito all time high na naman si ICT. So ating EMA lahat support. So si Ichimoku malayo din. Si Bollinger Bands, ngayong week siguro magkakaroon tayo ng kung tataas pa to, kung magkakaroon siya ng another all time high ulit, then conso. Kasi parang Converge din ang pattern na ito Kasi tingnan nyo, kapag nagkakaroon siya ng green candle na mahaba, binabalikan niya, tapos conso, break ulit, conso, break, tas conso sa highs, break out, tas conso, break. Yun, siguro parang Converge din.
habang tayo ng long green sa breakout traders, pag breakout, kasi si ano, kasi ang tingin ko hindi to pang chupitan eh, kasi mabagal yung galaw nito kasi sobrang bigat nito eh. Baga ang galawan niya mga 2%, 3% per day lang. So siguro ang kay ICT expect natin green na mahaba, then babalikan niya, then break ulit, attempting to let all time high, parang converge. Ano lang kasimple mag technicals. So sa ating MACD, so may sign tayo ng strength dahil bakit na naman yung blue line, so nagkakaroon na tayo ng momentum na umakyat ulit. Ganun din sa ating nag-bounce na, then attempting tong area na to, pati ito. So good sa akin kung medyo matagalan yung hawak ko dito kay ICT, good entry pa rin to. Dahil di naman siya ganun bumabagsak ng sobrang lala eh. Ayun kumbaga sobrang baga ng pag-akit niya, pero umaakyat all time high na nga eh. So yan si ICT solid yung trend line na niya. Solid yung trend. So ating last stock si ASEN. Ating future na sa renewables. Ayun. So si ASEN, ang ginagawa niya, parang sino rin to eh, parang si IC din. Ang kaso kay ASEN kasi mas kita mo yung pattern niya eh. Habang umaakyat siya, nagkakaroon talaga ng pattern tulad nito. Umakyat dito, tapos nilitas siguro yung area na yan, nilitas, tapos gumawa ng onting base, then nag-break out, tapos ngayon gumagawa ulit ng base, then litas ulit, so binalikan ulit bago i-break, tapos ngayon gumagawa ulit ng another retest dito. So ating target kay ASEN, dalawa, 9.13, 9.42 at 10 peso area. So kay ASEN dapat matyaga ka dito eh. Kasi ang pattern lagi niyan ayun kita naman i-break ulit, tapos nagkakaroon ng retest dito. Ayan. So perfect, kaya kay ASEN kung lagi kang makakahanap ng chance para mag-enter, ang lagi mong enter sa base o kaya sa base. Ayan. So kapag nag-break out yan, for sure magkakaroon yan magkakaroon ng base, then parang wedge siya paakyat bago tumarit yung ating pinaka-huling target price. So sa akin kasi ang pinaka-target price natin ito eh. So kung hindi ka man nakapasok ng FOO kay ASEN, kahit sa mga base pumasok ka, so nga lang syempre yung gain mo hindi na ganun kalaki yung magi-gain mo kung late ka nang nakapasok. Ayan kung nakabili ka dun sa base, so meron ka ng 23%. Ayan. So yun, tapos din tayo. Ayan sa ASEN dahil nagko-correct yung ating market, nagko-correct din siya, pero hindi ganun kalaki yung correction. Gumagawa lang siya ng base. So yun ating ating stock market. Yun, salamat sa pakinig at panonood sa ating kwentuhan ngayong araw So lagi natin i-manage yung ating mga hawak kung kailangan ba natin mag-cut loss. So yun guys bukas ulit. How about you?